Alam niyo ba mga kababayan na minsan na pala tayong binalaan itong si Manny Pacman Pacquiao dati tungkol dito kay PBBM mga kababayan na wag siyang iboto. Dahil anya, sige, nasa huli ang pagsisisi. Sabi pa ni Pacquiao mga kababayan, mark my word. Napa-English pa mga kababayan. At ewan lang natin ewan lang natin kung nagnag rin ba itong si Pacquiao? Dahil pagkatapos ng lahat mga kababayan na kanyang mga atake laban kay Marcos, ngayon, unit team na. Sa ating presidenteng ang issue ay tungkol sa droga. Kaya ang tanong ng marami, nagnag rin ba ito si Pacquiao? Pero umamin ito mga kababayan dati na drug user lahat ng klase ng droga mga kababayan ginamit ni Pacquiao, pati ang cocaine na nililink kay PBBM. Hindi po natin yan invento Siya mismo ang umamin. Panoorin nyo. I tried drugs before. I tried drugs before. When I realized that it's not good for the body, I accept that. I cannot deny it. I accept that. I cannot deny it. Ang daming interview niyan mga kababayan. Pati nga sa Rappler, panoorin niyo sa Rappler. I tried drugs. All kinds of drugs. Cocaine, heroin, marijuana, shabu, etc. Lahat ng klase ng droga na try na ni Pacquiao. At sabi niya before daw. Tumigil na daw siya mga kababayan. Ewan lang natin kung anong sinasabi niyang before. Kahapon, nung isang araw. Ewan lang natin. That's before. And Kaya naman mga kababayan, nakalkal natin itong kanyang mga nakaraang video na bakit ganito si Pacquiao? Anyari? Kung dati-rati, atake siya dito kay Marcos. Ngayon, join the club na mga kababayan. Panoorin po ninyo Pero bago po yan mga kababayan, gusto po lang natin pasalamatan itong ating mga generous na mga viewers mga kababayan. Galing Australia. Si Miss Kitty Chan Gonzalez. Thank you po Miss Kitty Chan Gonzalez. At si Mr. Joe Makati from USA. Ang layo na naabot ng video natin mga kababayan. Thank you so much po Mr. Joe Makati. At ang kababayan natin sa South Korea mga kababayan na si Jackson Escano. Thank you so much po kababayan Jackson Escano dyan sa South Korea. Narito po ang video mga kababayan. ang pagsisisi laging nasa uli. Mark my word. Mark my word. Totoo nga, di ba? Budol na budol tayo mga kababayan. Sising-sisi na tayo ngayon lahat. Nabinoto natin itong si Ngag-Ngag. Bakit ba naghirap ang bansa natin? Oh. Dahil walang pera? Hindi mali yan. Dahil sa korupsyon. Nag-warning na ako sa inyo dati Isampal natin ito kay Pacquiao Although, parang naka-score si Pacquiao dito sa atin mga kababayan na tingnan nyo, yan ang napala nyo. Pero, naka-score din tayo sa kanya. Kinain niya lahat ng kanyang sinuka mga kababayan. Masahol ang ganitong mga ugali mga kababayan Dahil alam na niya pala dati tayo bulag-bulagan pa. Alam na niya dati. Convinced na siya mga kababayan dito sa pagiging kawatan daw ng mga Marcos. Yan ang kanyang aligasyon. Pero ngayon, join the club. Naki-join ka. Ibig sabihin, magkabalahibo pala mga kababayan. Buti nga hindi nanalo din. Ang mga Marcos, billion, trillion ang korupsyon. Trillion ang ninakaw daw. Tapos iboboto natin. Talagang ang talino natin. Ang talino. Nakakatawa kapag si Pacquiao ay nagme-mention about dito sa mga intellect. Akala mo sobrang brilliant. Nalampas sa kisame ang IQ. Ang talino natin. Talagang ang talino natin. Di ba? Ang talino talaga natin. Kasi kahit anong problema ang pag-usapan. Kailangan ko lang matabangan, matulungan ko yung lahat ng aking mga kababayan kung saan ako nanggaling. Yung mga kasama ko kung saan ako nanggaling sa hirap. Yun ang gusto kong matulungan. Bakit ang tinutulungan mo ngayon, Manny, ay ang mga Marcos na sinasabi mong mga magnanakaw? Suporta sa administrasyon mga kababayan, meaning, tinutulungan niya ang mga Marcos. At mapakulong lahat ng mga kawatan sa gobyerno. Mapakulong. Pati si Imelda, sabi niya mga kababayan, ipapakulong niya. Nalala Senator Manny Pacquiao na ipakukulong ang nanay ng kalaban na si dating First Lady Imelda Marcos na may kasong grabe. One eternity later. Tapos, isa rin ito, si BBM mga kababayan. Kung ako ganyan, ginanyan ang nanay ko,
hanggang sa hukay, magkalaban na tayo. Papakulong mong nanay ko, ungas ka. Tapos ngayon mga kababayan, parang ngag-ngag din. Mukhang lumalabas sa pareho ngag-ngag mga kababayan. Sila din ang nagkakaintindihan. Nagbabanatan tapos ngayon, unit team. Parang walang nangyari, ang mga ungas. Susunod natin ay ang ating pambansang kamao na Ang susunod natin ay gustong ipakulong ang nanay ko. Yung taong nagsabi sa akin na kawatan kami, trilyon-trilyon ang nanakawin. Kung hindi ka naman, I don't know kung anong tawag sa mga taong ito mga kababayan. pamalas ng galing bilang mambabatas. Mga Galing bilang mambabatas, anong nagawa yan si Pacquiao? Diyos mio. May issue pa nga doon sa pinagawa niyang sports complex doon sa kanilang lugar. At sa mga taga Mindanao mga kababayan na sabi, ay iboboto natin ay taga Mindanao yung si Pacquiao. Hello, natulungan ba kayo? Naging senador yan. At in the first place mga kababayan, umuwi lang siguro yan kapag tuwing eleksyon sa Mindanao dahil gamitin ang Mindanao sa kanilang boto. Taga Forbes Park na yan Makati mga kababayan sa Maynila o taga Maynila na yan. Di nga natin alam, taga LA na yan. Amerika, may bahay din yan doon. Ginagamit ng taga Mindanao para sa kaniyang boto mga kababayan. Taga Mindanao, huwag nang iboto si Pacquiao dahil unang-una, under siya ngag-ngag. Bagoong Pilipinas. Alam natin Bagoong Pilipinas is charter change ang kanila target mga kababayan. So, 0 vote sa kanila. At isa pa, yan si Pacquiao, intellectually mga kababayan, kulang sa kaalaman. kababayan, ang ninong ng bayan, Senator Manny Pacquiao. Ninong ng bayan? Ito si Pacquiao, kapag sa unang tingin, parang si Pooh, yung komedyanteng Becky, mga kababayan. Honest lang na kung may judgment na ng Supreme Court yan, alam nga naman na there's no above the law. There is no above the law. Tingnan nyo mga kababayan, pati simple grammar hindi alam. No one is above the law. There is no above the law is a wrong grammar. Hindi ba tayo na ngungot ya sa mga hindi marunong mag-English mga kababayan Pero iba ito Senador mga kababayan. Dapat basic grammar alam mo dahil lahat ng batas mga kababayan dyan sa Senado nakasulat sa English. Paano mo maiintindihan yan? Ipapabasa mo lang sa mga mga consultant mo. Smio. Alalahanin natin yan. Dapat nga sana mga kababayan etong senador, kahit ang requirement ng mga kababayan is pasado ka sa civil service. Diba? Ibig sabihin, mental capacity. Yan nga mga ordinaryong mga manggagawa. Hindi ka nga makakapasok sa gobyerno kung wala kang civil service sa eligibility. Smio, there is no above the law. Yan. Baka iniisipan nila na they're above the law. Di ba? Baka ang above the law. isip nila na kami ang batas. Kasi Oo nga, sila na ang batas ngayon. nung panahon na yon, nung martial law, isipin natin, sila walang batas-batas sa kanila, sila ang batas. So, parang yun ang pag-iisip nila. Tapos nakisali ka ngayon. Sila ay king, queen. Totoo nga. Admiral, Queen Admiral. King, ngag-ngag, tsaka tamba. So, yun ang pag-iisip nila. So, mahirap yun pag gano'n ang sitwasyon. Dapat ang bayan mag-iisip talaga ng mabuti. Hindi kasi kayo nag-iisip ng mga kababayan. Hindi ka tulad ni Pacquiao na nag-iisip. Ngayon, na-join na. Pag-isipan, Nasaan ang prinsipyo mo, Pacquiao? Meaning, baluktot ang prinsipyo nito mga kababayan. Kapag ganyan mga kabigat na issue ang kanyang mga pinupukol mga kababayan, hindi yan basta-basta nabibent kung mayroon talagang prinsipyo. ninyong mabuti dahil ang pagsisisi laging nasa huli. Mark my word. Ang pagsisisi laging nasa huli. Mark my word. Yan ang sabi ni Manny. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.